Marami pong nagtag sa amin dun sa isang kababayan natin na tumakas sa kanyang employer. Guys, pag halimbawa na merong lumapit sa inyo na mga kababayan natin na nakita nyo po sa kalye or kahit sa kanto na mag-isa at sinasabi na tumakas siya sa kanyang employer, humihingi siya ng tulong po sa inyo, huwag nyo na pong i-post sa social media kasi mas delikado po. Ang gawin po ninyo, kung may oras kayo o kaya naman gusto nyo talaga siyang tulungan, samahan nyo po siya sa polo. Pero kung wala naman po kayong oras, pwede nyo siyang kuhanan ng taxi. O kaya naman Uber. Mag-download po kayo ng apps ng Uber. Mas safe po yung Uber kaysa yung taxi. Huwag nyo na pong i-post sa social media kasi ang dami pong nagtatag sa amin. Hindi po namin alam kung sino yung kukontakin po namin kasi walang information si OFW. Hindi po namin alam kung sino ang nag-upload. Kasi sa dami na po na nag-repost, hindi na po natin alam kung sino yung pinanggagalingan talaga or sino po yung tutulungan natin, kung sino po yung kailangan po natin talagang tulungan. So, pagka ganyan po na meron kayong kababayan na lumapit po sa inyo, lalo na sa Saudi Arabia kasi uso dyan yung mga takas-takas. So, pag ganyan na meron pong lumapit sa inyo, ihatid nyo na po sa polo o kaya sa embassy. O kaya naman, hanapan nyo siya ng taxi, kung wala siyang pera, kung talagang gusto nyo siyang tulungan, na naayon po sa puso ninyo, kahit kayo na po mismo ang magbayad ng taxi. Kasi kung ipopost po ito sa social media, baka makita pa ng employer niya. Alam niya kung saang location si OFW. Baka mamaya tumawag siya ng pulis at ipadampot si OFW. Pagka ganyan guys, na halimbawa na tumakas kayo sa inyong employer, pwede kayong ihorob ng inyong employer, lalo na pag active ang ikama ninyo. Pag expired naman ang ikama ninyo, hindi na kayo pwedeng ihorob ng inyong employer. Regarding po pala sa ikama, nakatanggap po ba kayo ng message galing na Saudi government or Kiwa yata yung nag-message po na sa lahat ng mga migrante o mga manggagawa sa bansang Saudi Arabia na matagal na expired ang ikama, 3 months pataas, ay binibigyan ng hanggang June 30 na ayusin ang pagkaka-expired ng kanilang ikama. So, hindi po kasi problema ang magagawa dito or yung worker. Kasi sila yung sponsor natin. Obligasyon nilang i-renew ang ating ikama or yung tinatawag na resident ID. Hindi pwedeng ikaw ang magbayad. Depende na lang sa usapan niyo. For example, freelancer ka. Ikaw mismo talaga magbabayad ng ikama mo. Pero kung meron kang employer, si employer talaga magbabayad ng ikama mo. May mga natatanggap din kami ganyan, mga reklamo na siya yung nagbabayad sa pag-renew ng ikama niya. Domestic workers to Sabi ko bawal yan. Nasa karapatan ninyo yan. At siya dapat ang magbayad at hindi ikaw. Kung ikaw magbabayad, magkano na lang ang matitira sa sahod mo? Ang mahal pa naman ng pag-renew ng ikama. 'Di ba? So, kadalasan at karamihan sa mga OFW dyan sa bansang Saudi Arabia, halos lahat expired ang ikama. Kasi nga, ayaw gumastos ng employer. Kasi pag halimbawa na hindi ka nabigyan ng final exit visa ang employer mo dahil nga matagal nang expired ang ikama mo, ayaw nilang gumastos, ayaw nilang i-renew, pwede kang pauwiin ng Saudi government. Saudi government nang papauwi sa inyo. So pagka gano'n na nangyari, lumapit na kayo sa polo. Polo na ang magpa-process ng inyong exit visa. So, hindi ganun kadali. So, kailangan mag-request ka muna ng VAR code dun sa Jawasat kasi i-check nila kung may kaso ka ba or wala. Kung may kaso ka, i-schedule ka ng BASMA para makita nila kung anong klaseng kaso ang binigay sa'yo ng inyong employer. Pero kung wala ka namang kaso, hindi ka hinurob, tuloy-tuloy yung proseso. Kaya kung wala kang kaso at ayaw kang bigyan ng final exit visa ng employer mo at lumapit ka sa polo, mas mabilis yung proseso. Inaabot lang ito ng mahigit 1 buwan. Pero kung hurog ka naman, inaabot ito ng 6 months eh. Pero depende pa rin yan kung gaano kabilis ang proseso. Pero ako dati nung nag-request ako ng VAR code for final exit visa dahil hindi nga ako binigyan ng employer code dahil mahigit 1 taon nang expired ang ikama ko, hindi sila nag-renew. Naghintay ako ng 3 months bago dumating yung final exit visa ko. Kasi pag nag-request ka ng VAR code for final exit visa sa Polo, hindi naman visa agad ang ibibigay. VAR code muna. Kumbaga, yung VAR code na yun is galing yun ng Jawasat.
Kung clear ka sa Jawasat, yun tuloy-tuloy ang proseso. After 1 month or ilang weeks lang, meron ka ng final exit visa. Pero kailangan pag nag-request ka ng VAR code for final exit visa, meron kang ikama at meron kang passport para mas madali. Pero kung wala, Polo na po ang magsasabi niyan. Basta pag may problema, lumapit na lang po kayo sa kanila. Noong nakarang buwan at saka ngayong buwan po, marami tayong mga natulungang OFW na nakauwi sa Pilipinas. Hindi na natin to kailangan pang i-post sa social media. Alam ko kung sino sila at bahala na si God. Marami kaming mga natatanggap na grabing mga sitwasyon ng mga OFW. Pero hindi natin to kailangan pang i-post sa social media. Minsan lang kami mag-post sa social media kung talagang nakiusap yung pamilya, nakiusap si OFW na yung kailangan na ng tulong ni OFW tapos wala pang dumarating na action. Yun lang. Pero hindi talaga kami basta-basta nagpo-post sa social media na walang abiso si OFW at ang pamilya. So sa lahat po ng mga nakauwing OFW, guys, God bless sa inyo. Sana yung mga naranasan ninyo na hindi maganda sa bansang pinanggalingan ninyo, sana hindi yun ang maging dahilan para sumuko kayo sa buhay. Ganyan naman po talaga ang pag-a-abroad. Paswertehan lamang. Hindi po lahat ay nakakahanap ng mabait na employer. Pero karamihan po yung napauwi namin ay mga on-call cleaners, mga cleaners. So, sa on-call cleaners kasi medyo mahirap eh. Parang lumalabas kasi na ang trabaho ng on-call cleaners, parang DH din. Kasi tatawagan sila, maglilinis din sila sa bahay kung saan, kung ano-anong trabaho ang pinapagawa sa kanila. So, parang mas mahirap. Kung tapos yung trabaho nila, ibabalik sa kanila accommodation. Tapos kung walang tatawag sa kanilang trabaho, wala. Tapos kung hindi sila papasok, wala silang sweldo. Marami na kaming nakaaway ng mga recruitment agency para lamang ipagtanggol kayo at para makauwi kayo ng ligtas sa bansang Pilipinas. Kasi bilang po tayo ay isang OFW, alam po natin yung pakiramdam ng humihingi ng tulong tapos wala naman dumarating na tulong. So, kung ano-ano na ang pangbabastos na natatanggap namin sa mga recruitment agency na sinasabi nila na bias kami, sinasabi nila na tinuturoan daw po namin kayo ng mali. So, wala po kaming tinuturo sa inyong mali. Kami po ay nagbabase lamang sa inyong karapatan. At nagbabase rin po kami sa karapatan at nakalagay po sa inyong mga kontrata. So, sinabi ng isang agency is magdidemanda daw sila, okay lang naman. Basta marami siyang pera na pambayad ng abogado, okay lang. Haharapin namin ng mga yan. Basta nandiyan si OFW, manindigan siya kung ano yung reklamo niya at ano yung complaint niya. Minsan gusto na rin namin sumuko sa ginagawa namin bilang pagtulong sa mga OFW. Pero hindi mo kasi matiis yung mga OFW pag lumapit na umiiyak, tapos magsisend ng video pasa-pasa, tapos magsisend ng video na nire-rape siya, magsisend ng video ng kung ano-ano, grabe. Ito ay lahat, hindi lang po natin dito pinupost sa social media, pero marami, as in marami tayong natatanggap na ganyan. Kaya sa lahat po ng mga humihingi ng tulong at hindi po namin na-replyan at hindi po namin na-assist, pasensya na po kayo kasi sa dami po ng humihingi ng tulong. Pero dun po sa, pag nag-message po kayo sa aming page or sa WhatsApp, meron po dyan nakalagay na number ng OWA at saka number ng DMW. Pwede po kayong mag-direct sa kanila kung hindi po kami nakasagot sa inyo. Ang pang-aabuso po kasi ng mga employer sa mga OFW, parang ginawa ng normal o parang sakit na hindi gumagaling. Yung nagbibigay ng gamot ang ating gobyerno, gamot na hindi naman tugma sa sakit. So, ang tendency nun, lalong nagkakaroon ng mas malalang sakit. 'Di ba? Halimbawa may sakit tayo, tapos yung gamot na iniinom mo, hindi naman tugma sa sakit mo. So, yung organ mo is lalong nasisira. Parang ganun kasi ang nangyayari. Kung may pagbabago at may ginagawa yung government natin, dapat wala nang inaabusong OFW. Tulad na lang ng day off, matagal na yan hindi nasusunod. Yung end of service benefits, vacation pay, hindi nagbibigay kadalasan yung mga employer. Halos lahat na nakasaad sa kanilang kontrata ay hindi nasusunod. Sino bang may problema dito? Guys, alam nyo kung sino ang nag-a-approve ng job order? Polo, MWO. Dapat, bago sila mag-approve ng job order, alamin nila muna kung anong klaseng employer ba to. Dapat magkakaroon ng checking, investigation na meron na bang naging history itong employer na to. Para naman, hindi pa ulit-ulit na parang pinagtatawanan lang tayo.
Ginagawa tayong slave. Alam mo yun, guys? So, hanggat may inaabuso, nandito lang kaming mga non-government organization, mga advocate, nandyan ang Kaagapay, Makbo, marami pa dyan, marami pang mga grupo ng advocate na tumutulong sa mga OFW. Magkakaiba man kami ng grupo, pero iisa lang yung adhikain namin. Pero paalala ko lamang guys kasi maraming mga nagpapanggap na mga advocate na humihingi ng pera. Dapat kung tutulong ka, wala kang hinihintay na kapalit or kabayaran. Dapat nga ikaw pa ang magbigay sa tinutulungan mo kasi kailangan niya ng tulong. Hindi yung huhut-hutan mo pa, hihingian mo pa ng pera.